kusog ka na ko. Kalipay o dalampanan, muabot man ang problema. Walay mahika pahimulang, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog ka na ko. Kalipay o dalampanan, walang abot man ang problema. Walay maika pahimulang, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Okay, sa liwat mayong nga aga naman sa aton tanan. Kaga dalayawan naman na Ginoo sini nga aga sa diin kita liwat maka-optanay. Kaga makapag-iupo naman kita sa inyo tagsa ka mga panimalay pinaagi sini nga programa. Yan sa aton dira nga mga maukod nga mga tagpalamati sa kanginan, sa aton dira nga mga tatay kag mga nanay, mayong nga aga gid sa inyo, sa aton dira nga mga lulo kag mga lula, mayong nga aga gid sa inyo. Kag bisan pa sa aton dira nga mga tuto kag mga inday, good morning gid sa inyo tanan. Mayong
aga sa kay Al E. Earl. Good morning, Pastor. Good morning, Gid. Good morning gid sa kay Wina Gistupa. Ma'am, thank you so much gid sa imo padayon nga paglantaw sa aton. Bisan sa hindi ko na makita imo comment no sa aton nga live, pero salamat gid nga ra kag permi naga lantaw sa aton nga programa. Good morning sa kay Ma'am Patonia Roslyn. Good morning, Ma'am. God bless. Sa imo bugos nga panimalay. Ang Diyos na kita iyang tabangan, aron sila mahibalik sa giliran. Kuti ako. Sa aton nga mga Facebook viewers, good morning. Thank you so much sa inyong mga pag-share sa aton live. Ang ginuukit magapakamayo sa inyo. Good morning sa tanan nga mga members sa Bantayan B Fellowship Baptist Church nga nagasakdag sini nga programa sa matag adlaw nga tanan. Gabisan pa sa aton mga maukot nga mga viewers, thank you so much. God bless inyo. Sa aton Mayo nga aga, abyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, sa liwat mayong nga aga kag welcome naman sa aton nga programa. Amo ang pagpahanumdom sa pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Good morning sa kay Pastor Tutam de Biro dira sa may Hilltop Carolan. Salamat gid. Kag Ma'am Ruth Baroy Banggay mayong nga aga gid no. Lia Gonzaga may nga aga gid sa inyo. Now, sini nga aga sa aton nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Aton basahon ang atong ginatunan piningaga mo ang Psalms chapter 46. Diri kita nagatuon no kagapon ginsugdan nato dinhi sa verse 1, 2 and 3. Kag sining aga basahon naman naton ang verse 4 to 7. Pero basahon naton alin sa verse number 1. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, ang Dios amo ang aton dalangpan kag kusog, handa sa gihapon sa pagbulig sa tion sa mga kagamo. Hindi kita magkahadlok bisan patay ugon ang duta kag ang mga bukid magkalatumba pagagto sa kadadalman sang dagat, bisan kon ang mga dagat magadaguhob kag magadalagpo ang mga balod kag tungod sini ang mga bakulod kinatay. O verse 4, may isa ka suba nga nagadala sing kalipay sa syudad sang Dios sa balaan nga balay sang labing mataas. Ang Dios nagaistar sa sini nga syudad kag indi gid ini maguba, sa kaagahon magaabot siya sa pagbulig sini. Ang mga kapungsuran, ginakakukmat, ang mga ginharian, ginapangtayog, ang Dios nagadaguhob, kag ang duta nagakapugday. Verse number 7, ang Ginoo sa mga hangaway, kaupod naton, ang Dios ni Jacob, aton dalangpan. Ang Ginoo gid magapagkamaayo sa iyang mga pulong, nga aton ginbasa sinigid nga aga. Amay nga langit nun, Dios nga gamanan, nagadayaw kag nagapasalamat gid kami sang dako sa imo sa sining nga aga. Ilabi na Ginoo sa mga pangamuyo nga imo ginsabat sa mga nakabuhi. Salamat gid Lord nga wala ikaw nagpabaya kang nagapatumbaya sa amon. Bisan pa Ginoo sining mga kabudlay, kakapoy, kapigaduhon, kay bisan pa Ginoo sining giyera nga ginatubang karon sa Middle East ning aga. Ikaw ni kabalo ka nagakita nga among kahimtangan, kinatugyan nga ginasalikit lamang namon ini sa imo tanan. Kag bisan pa Ginoo sining aga sa amon nga pagpamalandong sa imo pulong, kabay o Dios nga amon makuha, amon maabsorb ang kamatuoran kay ini magapalig-on sa amon nakabuhi. Samtang kami Ginoo nagatubag, may mga pre-request Ginoo sining aga sila tagsa ka panimalay. May mga problema financially, may mga problema Ginoo sila nga ikaayong lawas. Kag sa mga magakuha man Ginoo sa mga board exam, kami nagapangamuyo gid Ginoo nga ikaw gid magaupod ka magatipig kag magabantay sa ila ka maghatag kaalam ka mag-aayo Ginoo kay way man kami mahimo kung samon lang ang tanan ginatugyan kay ginasalig sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios ka personal nga manuluwas. Amen. Okay, sa liwat mayong nga aga kag welcome gid no sa aton nga programa sining aga. Kag kun ninyo madumduman kagapon gintun-an naton ang ginatawag Standing Strong in a Seeking World.
Kag sa aton naton ano dito kagapon nakita naton una nga makapabilin kita nga malig-on. Bisan pa nga ginatayog na karon ang kalibutan. Una nakita naton dito. We can stand strong because God is our refuge. No, kataom no. Amo ang aton palanagkuan, palalipdan, palasilungan. Amo ang aton pamapot sa aton nakabuhi bisan pa sining nagakatabo karon nga panahon. Now, sa aton nga pagpadayon sini nga aga, diri naman iya kita sa may verse 4 down to verse 7. Ang ikaduha nga makita naton diri nga rason, nga makapabilin kita, nga makatindog sa piyak sining kakugmat nga nagakatabo karon sa aton nga panahon. Ikaduha nga makita naton diri, we can stand strong because God is our river. Ang Dios amo ang suba, ti ano bala magsiling ka nga suba. Now, diri sa aton sa Pilipinas, manamo diri sa aton sa mga dalagko man nga mga suba. In fact, amo ining ginakuhaan naton sang source nga, sabi ni gito iya sa Manila, sa Luzon nga ginakuhaan nila sang ilang nga tubi sa ilang adlaw-adlaw nga mga panginahanlanon. Amo ang nagasupply ti kun wala ni mga kabyanan. Kay pila sa mga lugar diri sa aton sa Pilipinas mawad-an sang supply sang tubig. Amo na nga madamo diri sa aton sang dam diri sa aton sa Pilipinas. No? Now, sa aton pa sini nga aga, while the first point nagapokus ini sa ginatawag God as our refuge, safety and protection. The second point emphasize God is our river, meaning our continuous source of life. Kanami, no? Amo ang nagapadayon or amo ang aton nga source ng aton nga kabuhi, amo niya ang Dios. Hindi lamang source of life, but also ginatawag naton ini nga refreshment. Nagapaumpaw. Kunara ka bla sa kaluyahon, nagapapagsikliwat, no? And stability kag amo ang aton nga kalig-on. Now, kung aton lang tawon diri bala sa Bible, sa Biblia, siling niya diri ining rivers or ining suba nagarepresent ini sa ginatawag God sustaining presence and blessing. Nagapakita ini sang nagapabilin, no? Or nagasustain nga presensya sang Dios sa aton kag pagpakamaayo tuod ginaya mga kabyanan. Kay kung wala ining Dios sa aton nga kabuhi nga nagasustain sa aton ang iya presensya kag iya pagpakamayo, ako unta man kag sa hindi, subong niya wala na ta, pugday na ta. Kung wala niya ang Dios, tutuod na iya mga kabyanan. Kung wala Ginoo, wala na kita. So meaning, even in the midst of global, bisan pa sining kalibutanon karon nga epekto sa aton sining gera. Kaya siling mo mandugangan pagid sining mga Facebook karon mga fake news kay gina-post sa Facebook. Kung ano-ano na lang nga makadugang pagid pakugmat sa tao. Kung nimo lang tawon, kung sa aton lang tawhanon, hindi kita makapabilin sini, no? Pero dumdumon naton abyan. Tungod sining presensya sang Dios, bisan pa may inaway, may gera, may ara pa kita economic uncertainty. Kaya nablang hindi na masiguro nato ng aton subong ekonomiya, no? Tungod kay ang tanan nagtaas, ang tanan nga mga balaklon nagmahal. Pero kung imo lang taon mga kabyanan, nagmahal na tanan, pero ang sildo, wala gid may nagaduso nga pamahalan, no? Ang plitid, amo na nga kuan nga pamahalan. Ang mga presyo kinanan pamahalan, pero ang sildo, wala gyapon. The same gihapon, no? Kung imo lang tawon. Pero diri na bala naton makita, nga bisan gali sining mga kagamo, economic uncertainty, dumdumon naton mga kabyanan, nga ikaw kag ako magapabilin. Tungod nga kita nga tumuluo, may ara kita ginatawag, inner peace and refreshment because God Himself ara sa aton nakabuhi. Na initungod sang Dios nga ara sa aton nga kabuhi, sa aton nga tagipusoon, amo na nga bisan pa sini nga kakatabo subong, no? Siling ko ganay kagapon.
Ang iba nagapanik buying na. Sang langis kay ti madula mo. Pero kita ya nga mga wala iya sing kwarta pero manggarano sa pagtuog, relax lang. Wala lang niya daw sa wala lang. Oh, bahala man na maubos ng langis. Way man tao problema. Ha? Kaya nga kabalo man kita, may Diyos kita. Nga wala nagakatulog kag hindi magpabaya. Now sini nga aga, siling naton ikadua nga punto diri. Why we can stand in the midst of trouble? Or why we can stand in this shaking world? Why we can remain stand? Siling naton ikadua nga punto diri. Because God is our river. Now i-explain naton, balikan naton ining river or ining suba nga word, no? Anong ari diri? Oh. So una nga makita naton inigaling word nga river, ang makita naton diri una gid a refreshing presence. Subong bala nga ting ilinit kag to bala sa suba. Hindi bala ang imo kainit, ang imo kaginot pag tusmaw mugid pagtusmog mugid sa tubig, hindi bala maumpawan ang kainit. Mabuslan sang balatyagon nga pirti kanami. Abyan ang Dios gali naton kung aton lang tawon. Ang presensya sang Dios amo ang makapaumpaw sa aton sining mainit magamo nga kalibutan. Amo na abyan nga ako kag ikaw kita sa tion sang tagsubong sini nga mga problema nga nagakatabo sa kalibutan. Wala kita sang iban nga dalaganan kundi amo ang Dios. Now kung imo nilang tawon, una gidra no sini verse number 4 siling niya ining praise una gidra nga makita naton, there is a river. Now both sing ganun sini, the psalmist siling niya safe from chaos kung imo lang tawon to blessings. Nga sa pihak gali sang mga kagamo nga nagakatabo karon sa kalibutan, may ara kita pagpakamayo. Ano ini nga klase sang pagpakamayo? Amo ang presensya sang Dios nga magapalig-on sa imo kag sa akon. Sining nagatayog. Kita mo no? Nantawa bala subong anong nagakatabo subong sa kalibutan? Hindi kaihan sinima Hindi kaihan sini masiling ka, maano na lang kita sini. No? Maano na lang ako sini. Amo man na blakay sing ginapaminsar ko mo. Pero kung pagkadugay i-remind ka sa pulong sing Ginoo nga hindi ka magpaminsar sina. Kay ara ako, amo nang hambal sa Dios nila, no? Ara siya. Ikadua nga praise nga makita naton diri naton leader is a river, ikadua streams, no? Katahom sini. Nga. Kung mo lang tawon, amo ini ang naga-sustain sa aton nga kabuhi. Even a small daily experiences of God's grace and presence, no? Refresh the believer. Kaya makon mo na. Ang mga gagmay nga gina-experience ng Ginoo sa aton nga mga kaayo bala pinagi siya nga grasya. Amo na nagapaumpaw sa aton. Amo na ang nagabulong sang aton nga kakulba. Sang aton nga kahangawa. Amo na abyan kabalo ka kon ang isa ka tawo tuman ka uhaw. Ang ginapangita amo ang tinulo sang tubig sa iya mga dila. Kaya biyan sa sining nga aga, sining nagakaging kag nagamala, nga panguna-una, balatyago naton tungod sang kakugmat nga gindala sang gira karon sa kalibutan, even the small, magamay nga tinulo sang pulong sang Dios nga magapatak sa imo kag sa akong tagipusoon, ma-refresh ikaw ako apyan. Amo ini ang magapaumpaw sa imo, sa akon, ining grasya sang Dios. Ano siling niya? There is a river, streams, make glad the city of God. Now, ining praise nga, make glad the city of God,
Botching anon makabiyanan, ining city diri nag-represent ini sang God's people. The river brings joy, botching anon, ining suba, nagahatag kalipay, kalinong, kag paglaom, even the world is turmoil. Bisan pang kalibutan, grabe subong ang mga pag-antos, mga kasakit. Ining suba nga hambal sa Biblia, this river, no? Bring joy. Sino ganining river? The Lord, our God, the Creator, that brings joy sa aton tagipusoon kag sa imo tagipusoon. Sa aton kabuhi, nagahatag sang kalipay, nagahatag sang inner peace, kalinong sa aton nga tagipusoon, kag nagahatag sang paglaom sining kalibutan nga wala sing paglaom. Katahom. Bot sing ganon mga kabiyanan sinigali nga aga. Kung imo blalantawon kag pamalandungan ang Israel. Butang natong kati kabalo ka ang Israel amo niya ang pinakasintro kitiya sang history sang aton nga Dios. Kabisan subong sa aton mabalik kita gyapon sa Israel, no? Kay kabalo kita nga ang Ginoo amo niyang pinakapalangga niya nga nasyon kag diri siya nagpakatawo. Kung mo lang taon diri sa Israel, kung ang isa gali ka syudad wala sing suba, tuban ka makatalagam. Makatalagam kung ang isa ka syudad sa Israel wala sing suba. Nga man, ining suba, they provide water, amo ning nagahatag sa ila sang atubi nila o nagid sa ila mga crops, no? Sa ila mga livestock. Kag ang tubi amo ni ang kinanglanon nila kay amo ni ang ila ginainom. Buti ganon para gali sa Israel, no? Para sa ilaya. Ang syudad nga may dako nga suba para sa ila secured, prosperous. Pero para sa ila while cities without river, siling niya may tuman nga katalagman kag magaatubang sang dako nga gutom kag katalagman. Sa aton pa sa sinigali nga kabuhi, kung aton i-aplikar sa aton, no? Spiritually i-aplikar naton sa aton nga kabuhi. God's presence is our spiritual river. He gives joy, refreshment, and sustenance regardless of what is happening outside. Meaning kung naton pamalandungan sa aton nga kabuhi, mga habyanan, kung ang aton gali kabuhi, siling naton ara ang Dios nga among nagpa-experience aton everyday sang iya nga kaayo sa aton nakabuhi. Bahala anong nagakatabo dira karon sa kalibutan, anong nagakatabo outside, wala kita sing kabalakan kay kabalo kita nga may Dios nga naga-sustain sa aton, naga-refresh sa aton nakabuhi. Mga kabyanan, isiling naton, a city without a river nagaatubang sang tuman nga katalagman tungod nga magaatubang sila sang tuman nga tinggulutom kag katalagman sila kabuhi kay wala sila sang supply. The same sa kabuhi naton abyan. Kung wala kita sang Ginoo sa aton kabuhi, magaatubang kita sang tuman nga katalagman kay wala sa may maga-sustain sa aton nga kabuhi. Kaya mo na abyan sa sininga aga. Pinaka-importante gid sa akong kay sa imo kabuhi mo ang Dios. Labi na gid sa atong karong nga panahon. Ikadua, in verse number 4, siling naton, there is a river, streams make glad the city of God. In verse number 5, ikadua, siling naton, why we can stand strong? Because God is our river, a refreshing presence. And then, ikadua, verse number 5, ano naman na makita naton diri? God's presence is, kung naton lang tawon, central. Diri gali naton makita amo ni. Ikadua nga makita naton siling sang verse number 5 sa Ilonggo na namiyang ko sinita Ilonggo ma. Aton basahon ini sa Ilonggo. Siling niya, ang Dios nagaistara sa sini nga syudad kag indi kit ini maguba sa kaagahon magaabot siya sa pagbulig sini.
Una, kung may ara kita refreshing presence. Ikadua, may ara kita ginatawag nagapabilin nga kalikot. Sa aton pa, a remaining stability. Bukod ganon mga kaabyanan, ang aton kalikon comes not from human strength or worldly system, but from God. Wala naghalin sa aton. Hindi naghalin sa aton kaugalingon, kundi halin sa Dios. Amo ni karon ang nagahatag sa aton kalikon, nagapabilin sa aton nga magmangin malikon. Amo ining Dios ang kalibutan nga nagtuga kag tag-iya sang imo kag sa akon kabuhi. Kaya nga siling niya verse 5, ang Dios nga naga-istar sini nga syudad kag indi gid ini maguba. Lantawan niyo balang Israel. Kung aton bala i-aplikar, no? But before sina magapadang kitanay. Lantawa bala na anong ginahambal sa pulong sa Ginoo? Ang kuso gali nga ara sa aton tungod lang sa Dios. Mo na nga makapabilin kita. No? Ano sila niya? Shall not be moved. Bot sing ganon, despite sining ginatawag naton karon earthquakes baw kagapon, no? Kapilagid ka bisis mag-send sa aton ang DRRM nga be careful tungod sa mga nagkinabuga sang kadlaon nga nagalupad nga mahaklo naton ginanan ma-wear face mask kita. Ma-preparar gid kita tungod sini ang tawag bala sumong ang ubo daw wala katapusan, no? Ang ginabatyag naton tungod sining wala untat man nga pag lupok sa aton nga laon karon. Amo na mga kabyanan nga maghalong gid kita, no? So, siling niya, despite earthquakes, war, ano pa? Economics problem, ano pa kita? Siling niya, we can stand firm. Kay ano hambal sa pulong sa Dios? He shall not be moved. Hindi kaya makaguba mo tungod sang Dios. And then, siling niya, God shall help her in the right and early. God is not slow. His help is prompt, timely, and effective. Ang bulig sa Ginoo hindi late. Kundi ano, dira gid dayon. Epektibo dayon. Amo nang bulig sa Ginoo naton. So that is why mga kabyanan, amo na nga may ara kita kalikon tungod sang Dios nga amo ang aton pusok agod ka kita magapabilin nga malikon. Ilang taon naton example sa gyapon ining Israel. Abalo ka mo sa Israel. Kung ang isa ka syudad may ara mabakod nga pader para sa ila safety na sila. Para sa ila safety sila. Tungod kay may malig-on sila nga pader, hindi blaga po ginambal ko sa Israel kinahanglan ang isa ka mabakod kag safety amo ang syudad nga napalibutan sang madalagko nga mga pader. In times of war, kadalagan sila sulod kapag sulod nila, sigurado safe na sila. Di ko nato lang tawon mga habyanan. Utol ka hinigugma ko sa Ginoo amoy ni. Now, produmdumon naton nga bisan ano ka bakod sang wall. Kadumduman nyo to sa Jericho, no? Nung hambal bala sang Ginoo. Kita nyo tong ilang kontra perti ka bakod grabe nga wall. Pero nung hambal sang Ginoo mga libot na nga mo 7 ka pieces katukar sa inyong kabutyong kadapusan. Di bala tumba to tanan. Buti ganon sa sining nga aga. Kung nato lang tawon. So sa ilaya sa ancient city, no? Walls amo ginatawag nila protection. Pero dumdum mo naton bisan may mga babakod pa kita nga walls. But without God, no walls are enough. Hindi na ya enough, no? Amo na nga subong abi naton kung may madamo kita nga kwarta, madamo kita nga manggad, enough na. No. Hindi na ya enough. Because without God, kung wala ang Diyos, we are not secured. Meaning, our security dependent on God's presence. Nagadepende niya sa presensya sang Diyos. Without the presence of God, bisan ano pang ara sa imo, we are nothing. Wala gihapon ta. Bisan ano pang ara sa imo, we are nothing. Hindi ta niya. Wala ta niya mahimo. Nga
ang aton seguridad amo gid lamang ang Dios. Meaning, in spiritual principles kung nato ninilintawan, where God's dwell, His people have unshakable stability. External turmoil maybe exist, but eternal peace remains. But amugin ang mga kabyanan. Kung diin ang Diyos naga-star, ang iya katawhan hindi matayo. Bisan pa nga naga-exist ining mga problema, ining mga crisis. Pero magapabilin ang eternal peace. Nga, ara ang Diyos nga nagaupod kag nagabantay. I-aplikar na ito ninisag ato nga kabuhi. Meaning, our security today is not in our money. It's not in our position. It's not in our wisdom. It's not in our ability. Our security today, kung mo lang tawan, comes from God. Comes from God. Nga, ang Diyos lamang amo ang labing gamanan. He knows everything. He controls everything. Ang tanan-tanan niya sa Diyos. That is why mga kabyanan, kung may ara kita refreshing presence, may ara man kita remaining stability because of God. Then ikatatlo, pagkatapusan nga ito makita dari verse number 6 and 7, ano ihambal? Saling niya, ang mga kapungsuran ginapugmat, ang mga ginharian ginapangtayog, ang Diyos nagadaguhog, kag ang duta nagakapugday, ang Ginoo sa mga ngaway kaupod naton, ang Diyos sa Jacob, ang aton dalangpan. So, may ara kita refreshing presence, may ara kita remaining stability, ikadua may ara kita a rolling sovereignty. Bot sing ganon mga kabyanan, may ara kita Dios nga labing gamhanan, labaw sa tanan. Nga bisan pa ang nasyon to nasyon mag-aaway, mga leaders naton mag-ailinaway. Bisan pa ang kagamo magalungtan sining bukos ng kalibutan, bisan din mga kabyanan. Anong dapat naton dumdumon? May isa kita ka Dios nga labing gamhanan, nga mo nagauyat sa tanan. Amo na nga siling niya, ang mga kapungsuran ginapugmat. Ano bala subong? Grabing kakugmat na naton subong. Pulbaan ta, basi paluparan ta di misal sa tunaw kita di sa Pilipinas. Pwede kita di may mo. No? Grabe nga kakugmat na itong subong. Amo nang kakatabo subong sa kalibutan. Wala kita sang kalinong. Tungod sang nagakatabo karon sa aton nga panahon. Dugangan pag isinibalita karon nga may ara total kuno nga grabe damo mga fake news. Pero sige lang. Kabilin kita nga malikon tungod nga may Ginoo kita. Now, tanaw naton karon, example karon naton sa gihapon ng Israel. Ang Israel, ginalibutan sila sa mga malig-on nga mga nasyon nga nagakontra gid sa ila. Stronger than sa ila. Pero di ka mga powerful nga mga nation. Bisan naton lang tawon subong, no? Ginalibutan sila. And yet, until now, they survive. They survive. Halin pa sa unang ginalibutan na sila, ginaaway na sila, ginagamo na sila. But until now, they survive. Kag ang pinakanami bagay sila, until now, nagatinad sila, nagauswag sila. Anong rason? Because God fought for them and rolled over the chaos. Ang Diyos among nagapakikaway sa ila. Ang Diyos among nagakontrol sa kagamo nga nagakatabo sa kalibutan. Kung i-aplikal na ito ng kabyanan, i-aplikar na ito sa ito ng kabuhi. Kung ini karon ang global crisis, among nagapakugmat sa imo kag sa akon, remember, always remember, God is still in control. Remember nga ang Dios amo gyapon ang nagakontrol sang kalibutan nato. Wala ya sang iba. That is why mga kabyanan,
siningaga. Anong rason? Ikaduha nga rason, no? Saling naton, sa aton nga natunan, stand strong in a seeking world. How can we stand strong when everything around us is unstable? Unang natunan naton kagapon, saling naton, we can stand strong because God is our refuge. Amo nga aton palalipdan. Kadua siningagang ito na naton, because God is our river. Ang supply naton niya wala yagontat. Padayon na yan, bisan ano nga crisis, bisan ano nga ting ilinit. Ha? Kaya hindi laglaw ka suba mo. Ha? Ang naga-supply sa aton nakabuhi. Nagapaumpaw sa aton nakabuhi. Kanya biyan, ang challenge sa aton siningaga. We can stand strong in the shaking world because God is our river. Number 1, He brings refreshing presence. Ara sa nagahatag sa aton sa pagpaumpaw ang iya presensya. Ikadua, He provides remaining stability. Nagahatag siya sa aton sang kalig-on, kusog, kabakod, sining nagakatabo karon sining kalibutan. Kay ikatatlo, He rules with sovereign authority. Ang kalibutan under sa gihapon siya mga kabyanan. Therefore, siningaga, katapusan, rest in His presence. Wala nakita sa ibang pangadarangpan. Wala nakita sa ibang pangapahawayan ng mga presensya sang Dios. Trust in His timing. Taligi ang tinion, ang timing sa Ginoo sa imo kag sa akong kabuhi. Kagatapusan sa niya, and rely on His power to sustain you, to sustain us. Rely on His power. Din pa abi kita masalig. May saligan pa bala kita, may mauyatan pa bala kita sining kalibutan, may masandigan pa bala kita sining kalibutan. No. Kay bisan diin kita magkagto sining nga kalibutan, wala gid kita sang may masaligan nga masandigan. Only God. Kani abyan sini nga aga. Una gid nga challenge sa imo nga tumuluo, nga ihan malawig na nga wala nagalagad sa Ginoo. Ayan malawig na nga nagtalikod sa Ginoo. Ayan malawig na nga nalipad sa Ginoo. Magbalik na abyan. Amo na ning panahon nga magbalik na ikaw sa Ginoo. Hindi na pagpadugaya. Amo na ning panahon nga ikaw gagako magbalik na sa Dios. Tungod na nagkakatabo karon sa aton nga kalibutan. Ikadua, sa imo abyan nga until now, wala sing kalinong nga matutuod sa imo nga tagipusoon. Inatungod wala ikaw sang matutuod nga relasyon sa Dios. Sa sini nga aga abyan, tuuhi nga si Kristo Dios nga iya ginpadala diri, iya bugtong nga anak, nga magsiling ka, Lord, ginakilala ko ikaw nga Kristo kag Dios akon kabuhi, ginabaton ko ikaw nga Dios kag manuluwas. Abyan, kung ina nga desisyon himo nimo sa imong kabuhi, sa bugos nimo nga kabuhi, amo na nga desisyon ang pinakamayo. Nagbalik ikaw sa Dios. Kabay pa sini nga aga, tuuhi nga si Kristo Dios kag manuluwas sang imo kabuhi. Abay nga langit nun, madamo nga salamat sa imo pulong nga manatunan sini nga aga. Kabay pa imo mga pulong magapabilin sa mong tagipusoon sini nga adlaw. Mapangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Sa kinahanglan ginatamiyan naton sang happy birthday ang tanan nga naga-birthday sini nga adlaw. Kag belated happy birthday ang sa mga nag-birthday kagapon. Kag advance happy birthday sa mga birthday pabuas ng Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat, mayong nga aga. Kag madamo gid nga salamat yo naman ni agud sa pagbasa sa inyong mga comment diri sa aton na comment section. Ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Good morning sa kay Leonila Pobrisa Mahinay. Good morning Pastor, great lang ko sa family Mahinay diri sa Upper Balio Pastor. God bless you. Thank you so much. Good morning diri sa inyo sa Upper Balio nga nagabamati gid sini nga aga.
Amang Panton ni Roslyn, amen. Thank you so much, Gid. Angelina Quilo Dimausa is watching. Thank you so much. Barbito Diana, amen. Thank you so much. Nung GC Nicolas Ortiga, good morning. Kaya good morning, Pastor. God bless us all. Siling ni Dina, no? Barbito. Chris Rondain is watching. Good morning. Thank you so much. Kaya Nang Nunoy, Melinda Nunoy Torres. Good morning, Pastor Balio. Great happy birthday sa akon apo, Leo Kyle Gonzaga. So, happy birthday, ha? Sa kay Leo Kyle Gonzaga. Nga naga-birthday siningaga, no? Kaya. And then, Pastor Johnny Dayono. Good morning, Pastor Arnel. God bless, pre. God bless man sa imo. Thank you so much, good, pre. Kag James Lambo, good morning, Pastor. Please great happy 13th birthday sa akong anak, Nonoy Joem. Bauti. May litson ginadaguro subong mo, no? Happy 13th birthday sa kay Nonoy Joem nga naga-birthday sini nga aga. Tamyaw kagid ni Papa kag ni Mama mo. Kag Roxanne Bilitiosa. Good morning, Pastor. Kag sa tanan, God bless sa aton tanan. God bless gid, no? Thank you so much sa Engineer Elber Malakapay, Ligada. Good morning, gid Engineer. God bless. Kag Brad Samuel Tiad, good morning gid, no? Good morning sa imo. Thank you so much. Ma'am Ladis, Mami Desailo, good morning, Pastor. Good morning. Ma'am Jenny Manirabundo, good morning, Pastor. Good morning. Kag Ma'am Jima Gariando is watching. Good morning. Nang Nikki Toledano, good morning. Ma'am Jima Alguna Calambro, good morning, Pastor Midis. Good morning, gid. Thank you so much kasi mubugos ng panimalay. Dalompinis Anali, good morning, Pastor. God bless you. Good morning, man. God bless man sa imo. Alia Gonzaga, good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much. Ma'am Ruth Baroy Bangay, good morning, Pastor. Always watching gid sa program mo. Kag salamat sa pulong permi naga-remind sa aton. God bless. Thank you so much, ma'am. God bless mo sa imo. Pastor Jutam Debero, good morning, amigo. God bless. Good morning man sa imo, no? Kag Ma'am Panton ni Roslyn, good morning gid sa gihapon, no? Salamat gid. Kag Lift him high. Roy Calderon, mayong aga, Pastor, mayong aga man. Ruth Baroy Bangaya, God bless, Pastor. Good morning. Thank you so much, gid, no? Kay nung Brillo Ligada, mayong aga landa, mga pitanong. Kay nung Raul Dumadaog, mayong aga man. Kay Ramon Mamar, mayong aga. Kay Sir Eusebio Malakapay, mayong aga gid. And to hold Imbiko. Good morning gid sa aton tanan. And to all the members sa Bantayan Fellowship Baptist Church, good morning gid. Kaya sa aton po nung barangay Manuel Tonigo Jr., mayong nga aga. Pod sa pito ka mga kagawad. Aton mga barangay Bipat, mayong aga gid. Kaya sa tanan nga pumuluyo sa barangay Bantayan, good morning. Kay Chairman Paderno Berto Padernal, no? Mayong nga aga man. Kamati man sa aton sini nga aga. And also, good morning man sa aton nga pinalangga nga mayor sa siyudad sa Kamanggalan, Mayor Benji Miranda. Kag Vice Mayor Miranda, mayong aga. Kay SP Toto Mangaw, mayong nga aga gid, ano? Thank you so much sa pagbisita diri, no, sa aton. Kag sa tanan-tanan na nga nagaupol ka na upol sa aton sining aga. Toto Biminino Digit, good morning. Kay Lita Digit, Titing Amakna, good morning. Rachel Digit, good morning. Kag good morning man sa kay Tay Carlos Praba, Naidna Praba, good morning. Dira sa may Baras Dako, no? May aga dira sa inyo tanan nga gamati sa atong sining aga. Dira sa may Banman, De La Cruz San Francisco family, good morning. Kag Kapasubiboy dira sa may Lambo, may aga man. Sa may Lukutan, sa tanan-tanan dira nga namati sa aton, good morning. Sa may Tapi, may Magbalyo, sa may Tabugon, sa may Manduaw, may nga gagidala sa mga taga Manduaw nga perti nga magpapati sa atong sinigit kaga. Salamat. Inyo kubos nga lagad sa kanginan, Pastor Arnold Midis. Kitain naman kita buwas kag padayon na nato sa pagtuon ining Psalm chapter 46. Ang Ginuogin magapakamayo sa aton. Inyo alagad sa kanginan, Pastor Arnold Midis, Namantayan Fellowship Baptist Church. Good morning and God bless us all. In the night and in the morning. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.